May mga nagsasakdal sa inyo. Mayroong ilegal na transaksyon. Gusto naming mag-imbestiga. Maling tao ang nakuha mo. Nandito po kami ng girlfriend ko. Walang ilegal na gawain. Sige po, kung ganoon, pakisuportahan ang inyong relasyon. Pakita po ang inyong mga identification card. Para ma-verify po namin. Iya. Siya po ba ang boyfriend mo? Opo. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. Ano po ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay... Hindi na maganda ito. Talagang nagmamahalan ang dalawa. Dahil hindi nila alam ang pangalan ng isa't isa kaya sila nahuli. Ginoo, sir na pulis. Inaamin ko na, hindi ko siya kilala. Kami ay magkasintahan lamang. May tanong lang ako, ilegal ba ang isang pisikal na relasyon? Kung ilegal nga iyon, hindi ko na iyon gagawin. Isang pisikal na relasyon sa isang estranghero. Kung hindi, anong tingin yan? Parang magkakilala na tayo dati. Hindi kita kilala. Tama, sabi ko na nga ba, kahit na hindi masyadong maganda ang memorya ko. Pero isang taong may napakagandang itsura tulad mo. Kung nagkita na tayo, tiyak na maalala kita. Nangaasar ka pa rin, hindi pa nga ako tumatawa eh. Tingin ko modelo kang lalaki. Kaya kita sinusustentuhan. Kung sikat ka, hindi kita pipiliin. Manahimik ka. Pare, bakit ninyo dinala ang maraming tao rito? Kung kailangan ng tulong ng pamilya Xiao ang pulisya, kami ay tutulong sa abot ng aming makakaya. Mga walang hiya kayong mga pulis. Maglalakas loob kayong hulihin ang miyembro ng Angkan Xiao. Haharapin ninyo ba ang Angkan Xiao? Hindi namin dinadakip ang miyembro ng pamilya Xiao. Kahit pa anak man ito ng presidente. Hindi ko rin magawang dakpin ang miyembro ng Angkan Xiao. Nagkakamali ka ba? Nung ginagawa mo? Lalabas muna ako para tingnan. Saan ka pupunta? Tama. Xiao Chenyu ang pangalan ko. Huwag kalimutan. Xiao Chenyu. Wala pa akong naririnig na ganyang pangalan. Wala ring impormasyon sa kanya online. Akala ba niya sikat siya? Panginoon, ang nangyari ngayong gabi ay hindi dapat ipaalam sa iba, pati na ang aking pagkatao. Maliwanag ba? Opo, CEO Xiao. CEO, bakit mo kailangang itago ang iyong tunay na pagkatao? Kung malalaman niya ang aking tunay na pagkatao, hindi na niya ako hahanapin.
Magpahinga ka muna. Tara, sagutin mo ako. Sino ang kasama mo kagabi? Ano bang pakialam mo? Alagaan mo ang sarili mong buhay. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang kahihiyan? Kakauwi mo lang. Kung hindi ko tatawagan ng pulis, hindi ba't ipinagkanulo mo na ako? Ano naman? Ano pa ba ang dapat naming gawin para mapasaya ka? Susundin ka na lang ba namin? Ikaw. Tan Tuham, bakit ka biglang nag-react ng ganyan? Baka may gusto ka na sa akin. Huwag kang masyadong mapagmalaki sa sarili. Si Ruyan ang mahal ko, hindi ikaw. Bakit ka nagagalit nang malaman mong may hinahanap akong lalaki? Ako ay pumunta sa iyo para sabihin sa iyong humingi ng tawad kay Ruyan. Inaapi mo si Ruyan bago siya maging masaya ulit. Huwag kang mangarap. Kailan ko naman inapi si Luke Ruyan? At ang kaibigan niya, siya ang nauna ng manginis sa akin. Natural lang na gumanti ako. Bakit pa ako magsasorry? Nalulungkot si Ruyan dahil sa'yo. Kasalanan mo yan. Sinaktan mo ang kaibigan ni Ruyan. Hindi mo man lang nirerespeto si Ruyan. Umuwi ka na ngayon sa akin. Humingi ka ng magandang paumanhin kay Ruyan. Ayoko. Kung gusto mong makipag-ayos, ikaw na ang gumawa. Hindi kita tutulungan. Ayaw mo pa ring umalis. Ganito na lang ang sasabihin ko. Simula sa susunod na buwan, hindi na ako magbabayad ng utang sa bangko para sa pamilya ninyo. Mag-isip kayo mabuti bago ninyo ako sagutin. Ihahatid ko na siya pauwi. Paano mo ba gustong humingi siya ng tawad? Sabihin mo na, nandito naman ako. Maaari mong hilingin ng kahit ano. Wala na akong kailangan. Ang kailangan ko lang ay humingi siya ng tawad sa akin. Sinaktan niya si Nian Yan. Dapat humingi siya ng tawad kay Nian Yan. Sige. Ngayon lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa akin. Yue, simple lang ang hinihingi ni Nian Yan. Kung gusto kanyang parusahan, pag sinaktan mo siya, ilegal yun. Arestuhin ka ng pulis. Tama, ginagalang ko si Ruyan. Kaya kita pinatawad. Mabuti na ngayon at nagpakumbaba ka na. Huwag kang masyadong magmalabis. Gustong-gusto mo bang pahirapan ng ibang tao? Kaya ngayon, hayaan mong iparamdam ko sa inyong dalawa ang pagyuko. Anong ginagawa mo? May iba pa bang gustong yumuko? Habang nandito pa tayo, mahal, makakagawa din ako ng mabuti. Bumalik ka rito. Kung manggahas kang lumabas dito ngayon, bukas, ang pamilya mo ay magkakasama sa bilangguan. Kung gagawin mo yan, wala na akong magagawa kundi humingi ng tulong sa lolo ko. Sige. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, sumasagot ka na sa akin. Kaya naman pala, natutunan mo na palang mangapi ng mahina. Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa'yo kung wala kang masasandalan? Isaalang-alang natin ang huli. At least ngayon, may puhunan na ako para mangapi ng iba. Ikaw. Asawa ko, tingnan mo. Ikaw. Puntahan mo at tingnan. Hanapin mo ng mabuti. Ano ba ang hinahanap mo? Nawawala ang relo ko. Ikaw ba ang kumuha? Gaano ba kamahal ang relos na yan? Na dahilan para istorbohin mo ako buong magdamag. At umagang-umaga ay dinala mo pa siya rito sa bahay ko. Ang relos na regalo sa akin ni Ruyan ay hindi naman mahal. Pero ito ay isang napakahalagang bagay sa akin. Mahal. Kung hindi na natin mahanap ang relos, hayaan na natin. Maglakad-lakad muna tayo. Bibili ako ng iba para sa iyo. Sige, tara na. Hindi na kailangan pang bumili ng relo. Bibili ako ng ilang bagay para sa iyo. Mga damit, sapatos at bag. Nakikita ko ang mga damit mo. Matagal mo na itong ginagamit.
Magagamit pa naman ang mga damit na ito. Hindi na kailangan pang bumili. Gusto kong magtipid para sa iyo. Pero, si Yui naman ay materyalistiko. Bawat buwan, malaking halaga ang kailangan mong ibigay sa kanya. Natatakot akong maubusan ka ng pera. Alam ko na, ayaw mo ng pera. Pero ang pagbili ng mga gamit para sa iyo ay paraan ko ng pagpapakita ng aking pagmamahal. Huwag mong tanggihan. Sige na. Tama, mahal kong asawa. Hindi ligtas si Yui mag-isa. Samahan natin siya. Yui, sigurado akong hindi ka tatanggi, di ba? Kahit papaano, hindi pa naman kayo naglalakad-lakad noon. Bakit naman ako ayaw? Isa akong gamer na nagkakahalaga ng $300,000. $300,000. Sige, kahapon at ngayon, kabuo ang $600,000. Bayaran mo na, $600,000. Magpakabait ka, huwag mo akong gagalitin. Bibigyan kita ng higit pa. Salamat po, amo. Bigla akong nakaramdam ng matinding kalungkutan. Nakikita ko ang napakagandang pag-ibig ninyo. Samantalang ako, natatanggap ko lang ay malamig na pera. Sige, bakit ka galit sa kanya? Tara na, mamili tayo ng damit. Ito ang pinakamagarang shopping mall, na pag-aari ng isang misteryosong angkan. Ang Xiao Group. Ang bawat sulok ng lupa ay pag-aari nila. Ang mga taong pumupunta rito ay mayayaman. Mahal, hindi ako marunong pumili ng damit. Tulungan mo akong pumili. Sige, walang problema. Yui, hindi ka pa ba kailanman nabigyan ng regalo? Kawawa naman, gumamit ka ng maruruming paraan para mapang-asawa siya, pero hindi ka pa kailanman nabigyan ng regalo. Ang regalong ibinigay niya sa iyo, mga damit na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Paminsan-minsan, binibigyan ka niya ng mamahaling regalo. Ang swerte mo naman. Siyempre naman, mahal na mahal ako ng asawa ko. Hindi tulad mo. CEO. Ang kita ng mall ay lumampas na sa 26.5 bilyong dolyar. Ang kita sa isang araw. Teka lang. Palakihin mo. Tama. Hindi niya pa ako binigyan noon. Ginagamit lang niya ang pera para mapahiya ako. Milyon-milyon, kung minsan ay bilyon-bilyon. Naramdaman ko. Napakasakit. Ikaw. Sige. Huwag mo siyang ikumpara. Mahal, gusto kong ibigay sa kaibigan ko ang damit. Pwede ba? Sige. Totoo ba? Salamat, Royan. Ang bait-bait mo naman. Royan, mabait ka talaga. Pero, hindi ka kasama dyan. Tama. Isipin mo nga ang kalagayan mo. Salamat kay Royan. Kakadating mo lang dito. Tagabuhat ka lang ng gamit ni Royan. Ang kapal ng mukha mong humingi ng regalo. Huwag hawakan kahit saan. Madumi na. Ayoko ngang hawakan. Oo nga, pati ikaw din naman. Wala pa sa 300. Gusto mo pa bang pagbigyan ni Royan ng regalo? Ang kapal naman ng mukha mo. Kung palalayasin ka ng mga empleyado. Nakakahiya naman. Umalis ka na nga, huwag mo nang hintayin na tawagin ko pa ang mga empleyado. Para palayasin ka. Tara na tayo. Tingnan natin ang tindahang iyon. Hindi naman ito masama. Butler. Pakitulungan mo ako. Opo. Maganda rin ito. Maganda ito. Royan, maganda kaya ito? Medyo mahal ba ito? Ayos lang. May ilang tao, napakakaawa, na nanonood lang sa atin habang pumipili tayo ng gamit. Nakakahiya.
Kumusta? Ikaw ang unang customer na pumasok sa aming tindahan. Nanalo ka ng aming grand prize. Maaari kang pumili ng kahit anong produkto. Walang limitasyon sa dami at presyo. Basta gusto mo lang, lahat po nito ay pwede ninyong dalhin. Ako. Kamusta? Ikaw ang unang customer ng tindahan na pumasok gamit ang kaliwang paa. Nanalo ka ng premyo sa tindahan. Maaari kang pumili ng kahit anong produkto. Walang limitasyon sa dami at presyo. Basta gusto mo lang, libre mong makukuha. Ako. Ako rin ang unang pumasok sa tindahan. Nauna pa nga ako sa kanya. Ayon sa patakaran ng panalo, ang premyong ito ay dapat akin. Pasensya na, nakalimutan kong banggitin ang kumpletong patakaran. 1.68 metro ang taas. At umabot sa halos 60 centimeters ang haba ng buhok. Nakasuot ng puting damit, itim na pantalon, at pumasok ang customer sa tindahan gamit ang kaliwang paa. Anong klaseng tuntunin iyan? Ano ba ang pagkakaiba nito sa premyo na para lang sa kanya? Ito ang tuntunin na ipinatupad ng amo namin. Nagkataon lang yun. Siguro ang babaeng ito. Siya'y pinagpala ng Diyos. Sobrang mahal ng tindahang ito. Ayoko nang bumili rito. Sa ibang tindahan na lang tayo bumili. Hindi na ako babalik dito para bumili ulit. Umuwi na tayo. Tama, mahal ko. Hindi mo ba itinuturing si Yue bilang iyong asawa? Hindi mo siya dapat iwanan dito. Yue. Sumama ka sa amin. Walang delay. Ginang. Maaari po bang ibigay ninyo sa akin ang inyong numero? Mayroon kaming online store. Pagkatapos mong pumili, aayusin ko ang pagpapadala sa iyo. Salamat po, walang anuman po. Ruyan. Salamat po. Paalam na. Kahit manalo ka pa sa raffle. Ano naman? Pili lang kayo ng ilan. Mga damit lang. Binilhan ako ni Tantuham ng mga damit, sapatos, at bag. Pati na rin itong kwintas na may diamante. Isa lang ang ganyang klaseng kwintas sa buong mundo. Wala ka niyan. Hello po, nanalo ka sa premyo ng aming tindahan. Ang mga alahas ng tindahan. Regalo namin sa iyo. Ako. Salamat sa iyo. Ang lahat ng nasa tindahang ito. Napili ko na lahat, oo naman. Gusto ko ang kwintas na suot ni Ruyan. Lahat ng paninda sa tindahan ay sa iyo. Napakaganda. Miss, pakibitawan naman po. Tantuham, kung wala ka ng ibang gagawin, tara na. Salamat. Naku po. Yue. Mag-sorry ka kay Ruyan. Nagsasama ng loob siya dahil nanalo ako sa raffle. Kung pipilitin mo akong mag-sorry kay Ruyan, may problema ka na sa ulo. Huwag mo nang siraan si Ruyan. Mag-sorry ka na kay Ruyan. Kung hindi, pag nagpakasal na si Ruyan sa binata ng pamilya Tan, hindi ka mapapanatag. Sinaktan mo ako. So what kung sinaktan kita? Dahil asawa ako ng binata ng pamilya Tan. Talagang may silbi ako. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Tantuham. Tawagin mo ang assistant. Kanselahin ang pakikipagtulungan sa Vuong Group. Ruyan. Kaibigan ko si Linda. Basta nandito ako. Hindi sasaktan ni Tantuham ang pamilya Vuong. Mula ngayon, mas lalalim pa ang kanilang pakikipagtulungan. Yue. Ano naman kung asawa ka ng binata ng mga Tan? Ayaw sa iyo ng binata ng mga Tan.
Ang isang tulad mo. Mas mababa ka pa sa isang pulubi. Pinoprotektahan ni Ruyan ang kanyang mga kaibigan. Mabuti naman iyon. Hindi ko gagawin iyon para sa iyo. Hindi ko hahayaang mawalan ng mabuting kaibigan si Ruyan dahil sa iyo. Sige. Kung gayon, maghihiwalay na tayo. Hahayaan kong maging asawa ni Ginoong Tan si Ruyan. Ikaw. Malinaw na alam mo, dahil sa anak mo, ibinigay na sa atin ng lolo mo ang mana. Hindi ka ba natatakot na baka hindi kita tulungan? Kung hindi dahil sa tulong ng lolo ko, hindi rin ako papayag na magkaanak sa'yo. Kung gusto mo, maghiwalay na tayo. May trabaho naman ako, may sarili akong investment, kahit hindi mo ako tulungang bayaran ng utang ko. Hindi ko rin naman kailangan. Pinapahaba mo lang ang oras. Gusto mo akong hiwalayan. Kung gayon, gusto kong makita. Kung ano ang mas mahalaga, ang mana ng lolo mo. O si Ruyan ang mas mahalaga sa iyo. Ang asawa ng binata sa pamilya Tan. Si Yue lang ang posible. Kung gayon, Ginoong Tan, pakisabi sa iyong katulong, nakanselahin na ang pakikipagtulungan sa pamilyang Buwong. Ginoong Tan, patawarin mo sana ako. Ruyan, tulungan mo ako. Tan Tuham. Yue, pasensya na, patawad po. Kung malalaman ito ng tatay ko na dahil sa akin, nalugi ang kumpanya ng mga Buwong, papaloon ako ng tatay ko. Pasensya na ha. Parang kanina ay dahil sa sinabi mo. Babae ako, makitid ang aking pag-iisip. Yue, ang babae para sa babae ay isang sikat na kasabihan ngayon. Tayo ay mga babae, hindi tayo dapat mag-away-away. Sayang nga lang, hindi ako ang tipo ng babaeng tinutukoy mo. May ganti sa paghihiganti, lalaki man o babae, hindi. Mukhang, si Yue ay hindi madaling pakisamahan. Umalis na lang tayo. Ate Ruyan, bigla kong naalala, may gagawin pa ako sa bahay. Kailangan kong umuwi mamayang gabi para ayusin iyon. Magsaya ka na lang dyan kasama si Young Master Tan. Paalam na, pinagmamadali na rin akong umuwi ng pamilya ko. Mukhang sa susunod na lang ulit tayo magkita. Huwag kayong umalis. ₱9,000, $900, $900. Kwintas na may diamante. Ang ganda. Ruyan. Mag-ingat baka madapa. Ruyan. Nasaktan ka ba? Ihahatid kita sa ospital. Bakit ka tumatawa? Nakita mo akong nadapa. Ang saya-saya mo naman. Nako, wala lang yun. Basta, ako, medyo mainit ang ngipin ko. Para lumamig ng konti. Tuham. Inaabuso ako ni Yue. CEO. Inaanyayahan ka ng CEO ng bangko na mag-lunch. Kung si Yue ay nasa mall pa rin. Paalam mo sa akin. CEO. Ano ba ang relasyon ninyo ni Yue? Bakit mo siya tinutulungan? Relasyon na pisikal. Relasyon na pisikal. Tama, dapat kang makipag-ugnayan sa mga babae. Kahit na ngayon ay isang babae lang ang inaalagaan mo. Ngunit nakikipag-ugnayan ka sa mga babae. Iyon ay isang magandang simula. Sa hinaharap, balang araw, maghanap ka ng isang sikat na babae para pakasalan. Hindi ko siya aalagaan. Kundi siya ang mag-aalaga sa akin. Ano? May ganoon ba? Kung aalagaan ka niya, bakit ka pa magbibigay sa kanya ng pera? Matutuwa siya kung bibigyan mo siya ng pera. Mahilig siya sa pera. Ang dami mong kinikita. Pero ang gusto mo naman ay isang simpleng babae. Hindi ka ba nagkakamali?
Hindi pwedeng magkamali, kahit maging abo pa ako. Siya pa rin ang pipiliin ko. Asawa ko. Ayoko nang makita si Yue. Sabihin mo sa kanya na huwag na akong sundan. Gusto ko lang ng katahimikan ngayon. Gusto ko lang makasama ka. Umalis ka na rito. Huwag kang pumihil sa paningin ni Ruyan. Ang ganda-ganda talaga. Kailangan putulin ang mga sobrang buhok. Ang mga taong ayaw natin. Dapat kalimutan. Nasaan si Yue? Hindi ko siya makita. Hindi ba sabi mo lagi mo siyang nakikilala? Kailangan pa ngang tumawag para lang doon. Ang dahilan kung bakit hindi ko siya nakilala. Dahil naka-makeup siya. Hanapin mo ako ng isang expert na hairstylist. Gusto kong maging mas gwapo. Naakit na ako kay Yue. Kailangan kong mapaibig si Yue sa akin. Bakit wala pa rin si Chenyo? 1,000,000 kada buwan. Napaka-irresponsible. Sisibakin ko siya. Sino ang balak mong tanggalin sa trabaho? Ano sa tingin mo sa akin? Dahil nasa ibang bansa na tayo, dapat nating sundin ang kaugalian dito. Anong kaugalian? Kaugalian pala ang basta nalang humalik. Ang gwapo mo ngayon. Sasamahan kita mamaya. Gutom na ako. Kumain muna tayo. Madaming tao sa kalye. Magkahawak kamay tayo. Para hindi tayo mawala. Nakita kita kagabi kasama ang ibang lalaki na kumakain ng barbecue. Pinakakain mo pa rin ba siya? Nagkakamali ka yata ng tingin. Talaga, ibig sabihin, hindi ikaw ang babaeng kasama niya kagabi. Hindi ko siya pinakain ng barbecue. Beef curry iyon. Sa restaurant na iyon. Masarap ang pagkain doon. Pwede mo bang yayain si Ruyan na kumain? Talaga bang sumama ka sa ibang lalaki? Di ba? Huwag mo namang sabihin yan. Hindi naman siya estranghero. Siya ay isang lalaking malapad ang balikat, payat ang baywang. Ang haba pa ng mga binti niya. At saka may 6 na abs pa. Isang gwapong lalaki. Bukod pa, siya ay isang napakamagalang na tao. Iiwan mo ang iyong asawa sa bahay ng mag-isa. Para makipaglaro sa ibang mga lalaki. Napakawalang hiya mo naman. Hindi ka karapat dapat maging tao. Gugulo ka na naman ba? Hindi ba sinabi mo sa akin na gawin ko ang gusto ko? At saka, ano bang karapatan mo para sawayin ako? Bago ko hanapin ng ibang lalaki. Ilang taon na kayong magkasama ni Ruyan. Nagbibiro lang ako. Tapos naniniwala ka naman. Sasabihin ko sa iyo, putulin mo na agad ang koneksyon mo sa kanya. Sige. Iniwan ko na siya.
Sino ang magiging ama ng aking anak? Huwag mo nang isipin ang iyong lolo. Kaya ko ring bigyan ka ng anak. Hindi mo ba ako pananggakwan? Hindi mo gagalawin si Yue. Ngayon gusto mo na naman siyang mabuntis. Tan Tuham. Bakit mo ako Gina ganito? Nakalimutan mo na ba ang pangako natin sa isa't isa? Umalis na si Ruyan. Alam ko na. Ruyan. Pakinggan mo ako. Ikaw lang ang mahal ko. Pwede bang pumalma ka muna? Huwag ka nang magalit, makinig ka sa akin. Gusto kong magkaanak kay Yue. Yun ang gusto ni Lolo. Hindi ko siya gagalawin. Ang ibig kong sabihin. In vitro fertilization. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi kita lolokohin. 3 taon na akong hindi lumalapit sa kanya. Kung gusto ko man, matagal ko na iyong ginawa. Tuham. Napakagaling mo naman. Si Yue naman ay lagi kang gustong-gusto. Natatakot ako na maloloko ka ni Yue. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari iyon. Mukhang hindi ka masaya. Mayroong isang auction ngayong gabi. Gusto mo bang sumama sa akin? May ibibigay akong ilang bagay sa iyo. Ang bait-bait mo naman. Totoo naman talaga iyon. Sige, samahan na natin si Yue. Pinagmukha kanyang tanga kahapon. Ngayon naman, tutulungan kitang mabawi ang iyong dangal. Hello, mayroong isang auction ngayong gabi na inihanda ng pamilya Austen. Samahan mo ako, pwede ba? Busy ako mamayang gabi. Ikaw, ano naman ang gagawin mo? $3,000 para bilhin ang oras mo. Anong araw na ba ngayon? Nakalimutan mo na ba? Wala akong pakialam. Isama mo na ang mga gamit mo. Kung ayaw mong sumama, hindi ko ibabalik sa iyo ang $300,000. CEO Tuham. Auction ng angka ng mga Austen ang gaganapin ngayong gabi. Pupunta ka ba? Hindi ako pupunta. May lakad ako ngayong gabi. Ipaalam mo sa kanila. May lakad ka ba mamaya? Hindi na ako sasama pa. Ngayong gabi, kailangan kong sumama sa asawa ko at sa isang kasama. Pupunta kami sa isang auction para magpakita ng pagmamahal. Ngayong gabi. Ang auction. Ihanda ang sasakyan, yan. Magpa-picture tayo. Nagbakasyon sa ibang bansa, at habang kasama ang mga kaibigan, nanood ng auction. Oh my God, parang nakakita ako ng napakaraming bilyonaryo sa mundo. At si Ruyan ay nandoon din pala. Ang galing. Ang cute ni Ruyan, kung ikukumpara sa babaeng nasa tabi niya. Parang isang engkantada at isang kabayo. Simulan na natin ang pag-a-auction. Ang jade bracelet na ito. Ang starting bid ay 3 milyon. Maaari na kayong magsimula ng pag-bid. Ang bracelet na ito ay bagay na bagay sa iyo. Bibilhin ko ito para sa iyo. Tuham, masyadong mahal ang bracelet na iyon. Gustong-gusto ko rin naman iyon. Pero 3 milyon ang panimulang presyo. Ayokong masyadong gumastos ka. Ayos lang. Karapat-dapat ka naman sa mga bagay na iyan. $5 milyon. $100 milyon.
$100 million. $200 million. $200 million, unang beses. $200 million, pangalawang beses. $200 million, pangatlong beses. Binabati kita, binatatan. Ikaw na ang may-ari ng pool series na ito. Mahal ko. Asawa ko, bumili ka pa ng kahit ano para kay Yue. Kahit papaano, sasama rin naman siya sa atin. Kung wala kang bibilhin para sa kanya. Ang kawawa naman niya. Ang mga gamit dito, mahal na mahal. Hindi siya karapat-dapat. Susunod, ang huling item sa auction ngayong araw. Ito ay isang mahalagang bagay na natagpuan sa kailaliman ng dagat. Isang kwintas na may diamante. Isang kwintas na may diamante. Rosas na diamante. Nako, ang ganda. Ang rosas na diamante ay simbolo ng pag-ibig. Ang mga taong nagmamahalan ay nanumpa sa harap ng pink diamond. Magmamahalan sila habang buhay. Magiging masaya sila sa buong buhay nila. Ngayon, sisimulan na ang pag-a-auction. Press yung panimula, $300 million. Oh Diyos ko, $300 milyong. Napakataas naman ng presyo, 30 milyon na ang simula. Ang pagtaas ng presyo ay dapat hindi bababa sa $1 milyong. $350 milyong. $400 milyong. $500 milyong. $550 milyong. Tuham, hindi ka na ba magtataas ng karatula? Hindi ko pa rin kontrolado ang kumpanya. Limitado pa ang mga ari-arian ko. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng ganyan. $600 million. Oh Diyos ko, $600 million. Ito ba ang pinakamayamang tao sa mundo? Siya ang pinakamayamang tao sa lungsod na ito. Sa mga bagay na ari-arian, hindi natin siya kayang talunin. $600 million. Masyadong mataas na ang presyo. Tama, tama. O kaya'y tumigil na tayo. $600 million sa unang pagkakataon. May iba pa bang gustong magtaas ng presyo? $700 milyong. $700 milyong. Ang tunog na ito, pamilyar na pamilyar sa akin. $750 milyong, di kayang kalabanin. Ang kayamanan ng kanilang pamilya ay walang kapantay. Ayaw niyang magpakita sa maraming tao. Maganda ba? Nagkakahalaga ito ng $20 milyong. Mas malaki pa ito sa napanalunan mo kahapon. Higit sa $5 milyong. Sa tingin ko, wala ka pang nasusuot na kasing halaga niyan. Huwag kang mag-alala, hindi mo yan mabibili kahit isang buhay mo pa. Pagkatapos ninyong maghiwalay ni Tuham, kahit na ang alahas na nagkakahalaga ng $2,000, ay hindi mo na mabibili. Kamusta ka? Sabi ng amo ko, ang red along ito, gusto niyang ibigay sa pinakamagandang babae. Dahil napakamahalaga ng alahas na ito. Para sa akin ba ito? Salamat sa iyo.
Hindi ito para sa iyo. Hindi ka maganda. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Iyan ay isang kwintas na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar. Anong bilyonaryo ang ganoon ka mapagbigay? Para sa akin ba ito? Ito ang regalo sa iyo ng amo ko. Sino naman ang amo ninyo? Bakit ninyo ito ibinigay sa akin? Napakahalaga naman ng regalong ito. Nang tumawag ang amo ko sa telepono at nakipag-usap sa kliyente, ang kondisyon na ibinigay niya ay hindi nila tinanggap. Pagkatapos makita ka ng amo ko, nagbago na ng isip ang customer. Iniisip ng amo ko na nagdala ka ng swerte, kaya gusto kanyang regaluhan. Ito, pasensya na po kayo. Siya ang asawa ko, hindi masyadong komportable, hindi po namin matatanggap ang regalong ito. Napakabait po ng amo ninyo. Kung maaari lang po, maaari ko po bang makuha ang inyong numero? Balang araw, personal ko pong pupuntahan ang inyong bahay, at pasasalamatan ko po ang inyong amo. Opo. Ikaw ay isang babaeng may asawa na. Hindi ka dapat tumanggap ng regalo mula sa ibang lalaki. Dapat mong pangalagaan ang moralidad ng isang may bahay. Pagkatapos ng kasal, hindi mo dapat gawin iyon. Ang magandang babaeng ito ay may asawa na. Hindi siya dapat tumanggap ng regalo mula sa ibang lalaki. Kung ganoon ang babaeng ito, ang malas-malas mo naman sa asawang ito. Nasa harapan mo na nga siya, pero lumalandi pa rin siya sa ibang babae. Ano yon? Kabit pala ang babaeng yon. Akala ko mag-asawa sila. I-video mo nga yan. Hindi makatarungan. Dinala mo pa ang kabit mo sa harap ng asawa mo. Ang binata na ito, suriin mo muna ang sarili mo. Magandang dalaga. Ngayon, matatanggap mo na ba ang regalong ito? Yue, kung gusto mo ng regalo, pwede kitang bilhan ng regalo. Huwag mong tanggapin ito. Maraming salamat po sa inyong amo. Ang ganda naman ng regalong ito. Diyos ko, ang ikatlong babaeng ito ay isang sikat na artista. Dali, may impormasyon na tungkol sa kanya sa internet. Kaya naman pala sikat siya. Asawa ko, tulungan mo ako. Asawa ko, sinasabihan nila akong kabit, tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Alo Chinta. Ilabas mo ang mainit na balita ng ibang sikat na tao. At patahimikin mo ang isyong ito para sa akin. Isa pa, huwag mong sabihin sa lolo. Shiyan, samahan mo ako. Asawa ko. Sa harap ng maraming tao kanina, tinanggap ni Yue ang regalong iyon. Pinagkahiya ka niya. Sinigawan ako ng lahat, isang malas na babae siya. Pakiramdam ko, napakasama ng kapalaran niya. Huwag mo na siyang pauwiin kasama natin. Sige, umuwi ka na lang mag-isa mamaya. Mag-isip ka ng mabuti, ang mga ginawa mo sa loob ng 2 araw. Ang malas na babae. Iniwan ka ba ng asawa mo? Saan galing ang sasakyan na ito?
Akin talaga yan. Naiintindihan ko na. Alam mo ba, ngayong araw na ito, nang pumunta ka sa auction, uupahan mo ang sasakyang ito, para magpanggap sa lahat. Sige. $1,000,000, sulit naman. Sumakay na tayo. Gusto mo pala ang kulay berde. Niloko ka niya. Ayos lang yan. Ang nanloloko ay niloloko rin. Pero, nahanap mo na ako, hindi ko na siya kailangan. Subukan mo pa. Hindi ka ba natatakot sa gagawin ko? Pero, mukhang hindi mo na kaya. Gusto mo bang maglaro ng nakakakilig? Gusto kong malaman kung sino ang manliligaw na iyon. Dumating na ang asawa mo. Kung makita tayo ng asawa mo na magkasama, ano kaya ang gagawin niya? Huwag ka nang magsalita, umalis na tayo. Gusto mo bang maglaro ng adventure? Tingnan ko kung sino ang manliligaw na iyon. Dumating na ang asawa mo. Kung makita tayo ng asawa mo na magkasama, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Huwag nang sabihin pa, magmaneho ka na. Tan Tuham. Ano bang ginagawa mo? Si Yue ay kasama ng ibang lalaki. Hayaan mo na siyang umalis. Bakit mo ba siya inaalala? Mahal mo na ba si Yue ngayon? Imposible. Hindi ko kayang mahalin si Yue. Wala akong nararamdaman sa kanya. Hindi mo ba napapansin? Mas iniisip mo pa si Yue kaysa sa akin. Hindi umuwi si Yue sa hotel. Kaya hindi ka nakatulog buong gabi. Buong gabi mo siyang hinintay na umuwi. Ngayon, kasama na niya ang ibang lalaki. Nawawalan ka na naman ng kontrol sa emosyon mo. Kung hindi ito pag-aalala, ano ba talaga ang dapat kong alalahanin? Kung ganoon ka talaga kaga-alala kay Yue, sige, umalis ka na lang. Uuwi na ako bukas. Hindi na kita pakikialaman pa. Royan, makinig ka sa akin. Huwag kang aalis. Nakalimutan mo na ba? Nanganganib ka noon sa dalampasigan. Ako ang nagsakripisyo para iligtas ka. Sige lang, kaya mo pa yan. Huwag kang susuko. Hindi kita hahayaang iwan ako. Kung hindi, may utang ka na sa akin.
Ang may utang ay hindi nagbabayad. Sa susunod na buhay, kailangan mong maging kalabaw para makapagbayad. Kung gayon, ialay ko ang buong buhay ko para masakliyan ka. Kung tayo ay makakauwi ng ligtas. Hindi ba sinabi mong hindi mo ako iiwan? Dapat kang mabuhay para tuparin ang iyong pangako. Dapat mong suklian ang aking kabutihan. Sige, pagbutihan mo pa ng kaunti. Ikaw ang mapapangasawa ko sa hinaharap. Huwag mo akong iiwan. Huwag mong bawiin ang iyong sinabi. Tama. Si Ruyan ang tunay kong tagapagligtas. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hindi ako dapat mabigani kay Yue. Ruyan. Mula ngayon, si Ruyan na lang ang pakikialaman ko. Ginawa mo lahat yon. Nasisiyahan ka ba? Si Ashwela. Si Ashwela. Paano mo nalaman na ang kaarawan ko ngayon? Hindi lang ito ang iyong kaarawan, kundi pati na rin ang ating second month seri. Sana't araw-araw tayong magkasama. Ay masaya-saya ka. Humiling ka na. Subukan mo. Masarap ba? Sige na, inuman. Inuman tayo. Hindi ba't araw-araw ka namang umiinom? Bakit hindi ka na umiinom? Tumigil na ako. Hindi dapat uminom ang babae kapag nagpaplano ng magbuntis. Ayos lang, may mga inumin pa naman tayo. Hindi kami. Asawa ko, bigyan mo ako ng isang baso ng apple juice. Nagdadasal ka na naman ng kung ano-ano. Ano naman ang sasabihin ko? Sasabihin ko bang ako ang male model mo? Si Ashwela, shooting star O. Humingi ka ng wish. Natupad na ang kahilingan ko. Ito ay naging katotohanan na. Ang batang ito ay walang pagkatao. Namatay ang ina niya pero hindi siya umiyak. May maitutulong ba ako?
Nakuha ko na ito. Isasauli ko na sa'yo. Salamat sa'yo. Walang anuman. Mabuti na lang at maliit ang mga kamay ko. Tingnan mo, nasugatan ang kamay mo. Masakit ba? Kumpara sa sugat ko, mas masakit pa ang sugat sa puso mo, di ba? Kung malungkot ka, pwede ka namang umiyak. Ang aking dalaga. Nasa tabi ko na ulit siya. Sana'y maibayad ko na rin agad ang utang ko sa lolo ko. Si Ashwila, ano ang hiling mo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Mawawala ang magic kapag sinabi ko. Ang ganda naman ng gabi, ano? Sulitin na kaya natin ang oras para matulog na. Gusto mo bang matulog? O kaya'y gawin na natin yun? Ang mga bata lang ang pumipili. Ang mga matatanda naman ay, gusto ko ng lahat. Bakit ang init-init mo? May lagnat ka ba? Ang galing-galing mo naman. May lagnat ka pala tapos hindi mo sinabi. Birthday mo ngayon. Natatakot akong masira ang gabi mo. Ang taas naman ng lagnat mo. Mas gusto mo bang lumala pa ang lagnat mo? Nako, ang bigat naman ng sakit na ito. Kailangan ko ng tulong mo sa pag-aalaga sa akin ng ilang araw. Okay lang kung hindi mo ako kaya alagaan. Basta kasi simula pagkabata. Madalas akong magkasakit, kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Kaya ko rin siguro ito. Kukuha ako ng gamot para sa iyo. Subuan mo ako. Hindi ba't sinusubuan na kita? Si Ashwela, nganga ka ng malaki. Gamitin mo ang bibig mo. Ang puno ng basura, dilaw na ulo mo. Napakasama mo. Ganito na nga ba kalala ang lagnat mo? Gusto mo pa ring samantalahin ang ibang tao. Ikaw ay isang walang kwentang tao. Hindi. Pero puno ng mga larawan mo ang isipan ko. Ang sarap. Bigyan mo pa ako ng isa. Pasensya na. Hindi ka naman ganoon kaswerte. Ayaw mong makita kung paano ako magagalit. Hindi ko inakala noon na ganyan ka kapropesyonal kung hindi ako masaya sa'yo. Tapos hahanap ka ng ibang lalaki. Huwag kang mag-alala. Sa susunod ako na ang bahala sa iyo. Sa susunod ay 10 beses. Sige. Dali na, matulog na tayo. Sasamahan mo ba akong matulog?